Kamusta, minamahal kong kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ako po, Prosek Antonio Jr. at nandito ako upang magbahagi ng salita ng Diyos na pupuno sa inyong puso ng pag-asa. Naniniwala ako na kung hahayaan mong hipuin ng banal na espiritu ang iyong kaluluwa sa mensaheng ito, mababago ang iyong buhay at makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong kwento. Amen? Minsan, dumadaan tayo sa mahihirap na sitwasyon at hindi natin maintindihan kung bakit ito pinapayagan ng Diyos, hindi ba? At ang resulta ng napakaraming laban at sakit ay unti-unti nating nawawala ang pag-asa na magbabago pa ang mga bagay at gaganda pa ang sitwasyon. Alam ko na ganyan talaga dahil naranasan ko na rin yon. Naalala ko, maraming taon na ang nakalipas, gumawa ako ng online na plataforma kung saan kahit sinong katulad mo at ako ay pwedeng tumulong sa iba sa internet. Pwede silang sumagot ng mga tanong, pwede silang magpalitan ng mga karanasan, pwede silang magbigay at tumanggap ng mga payo based sa salita ng Diyos. Masaya ako noon sa forum dahil nakita kong tumutulong ang mga Kristiyano sa kapwa nilang Kristiyano kahit hindi nila kilala. Isang araw, hindi natuloy ang plano ko at nabigo ang pangarap na unti-unti nang nagiging totoo. Isang umaga, naalala ko yung lalaking gumawa ng forum para sa akin. Inilagay niya ito online. Tumawag siya at sinabi, "Makinig ka! Hindi na sa iyo ang forum na ito, Pastor. Kinuha ko na ito at nairehistro sa opisina kaya hindi na ito sa iyo." Mga kapatid, labis kaming nagulat ng asawa ko sa balitang yon dahil naniwala kami na yung plataforma, ang online na forum ng tulong ay ang huling plano ng Diyos para sa amin. Kaya labis kaming nadismaya. Umiyak kami dahil may inggit sa puso ang lalaking iyon. Nakita ng lalaking iyon na lumalaki ang forum. Maraming tao ang pumapasok dito araw-araw at naisip niya na pwede siyang kumita ng pera mula doon. Doon niya ako niloko, kaya kinailangan kong magsampa ng kaso at para sa karangalan at kaluwalhatian ng ating Panginoon, nanalo kami sa kaso. Mga kapatid, matapos naming manalo sa kaso, hindi ko na ibinalik online ang forum dahil naisip ko na may mas malaking plano ang Diyos para sa akin at sa tulong ng social media tulad ng YouTube, Instagram at Facebook, marami akong natutulungan. Mas marami akong naabot gamit ang salita ng Diyos. At ngayon, alam ko na kapag bumabangon ng kaaway, may inihandang malaking bagay ang Diyos para sa atin. Amen? Kaya ikinuwento ko ang maikling patotong ito para maintindihan mo na madalas hindi mangyayari ang mga bagay ayon sa gusto o inaasahan natin, pero hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Makapangyarihan ang Diyos na papanibaguhin ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya at naniniwala ako na tulad ng nangyari sa akin, mangyayari rin sa iyo. Amen? Magsisimula ng kumilos ang Diyos ng imposible sa buhay mo. Basta na magdesisyon ka lang, gaya ng ipapakita ko sa iyo sa mensaheng ito. At pagkatapos ay magdarasal tayo, pagsasamahin natin ang ating pananampalataya sa prayer chain na ito na kumakalat sa buong Brazil. Amen? Pero bago ko sabihin sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin, gusto ko munang mag-subscribe ka dito sa aking channel, i-activate mo ang notification bell para makatanggap ka ng notification mula sa YouTube tuwing maglalagay ako ng bagong video. Ayos lang ba? Mga kapatid, ikinuwento sa Biblia ang tungkol sa propetang Hudyo na si Ezekiel. Ang lalaking ito ay nakatira sa Babylonia kasama ng mga kababayan niyang inalipin ng bansang hindi naniniwala sa Diyos. Isang araw, nagkaroon siya ng pangitain na dinala siya ng Diyos sa lambak na puno ng tuyong buto. Pagkatapos, tinanong siya ng Diyos kung pwedeng mabuhay muli ang mga butong yon. Hindi alam ni Ezekiel ang sagot, pero ipinag-utos ng Diyos na ipropesya niya ang buhay sa mga butong iyon. Gusto kong ipakita sa iyo ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Ipahayag mo sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, mga tuyong buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon sa mga butong ito. Ipapasok ko ang Espiritu sa inyo at kayo mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid at palalabasin ko ang laman sa inyo at tatakpan ko kayo ng balat. At ipapasok ko ang Espiritu sa inyo at kayo mabubuhay at malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Tingnan ninyo mga kapatid, anong tanawin? Si Ezekiel ay sumunod at nagpropesya sa mga buto at kamangha-mangha ang nangyari. Nagsama-sama ang mga buto at muling lumitaw ang mga kalamnan, litid at balat. At hindi na lang ito basta tumpok ng mga buto, na yon ay mga buo at naibalik na katawan ng tao na. Pero may problema pa mga kapatid,
hindi pa sila buhay. Kaya inutusan ng Diyos si Ezekiel na magpropesya muli sa kanila. Sumunod siya at ang mga katawan ay tumanggap ng espiritu at nabuhay. At ngayon, sa harap niya ay may isang malaking hukbo na nakatayo. Ang imposible ay nangyari at ang himala ay kumpleto na. Kaya mo bang isipin kung ano ang naramdaman ni Ezekiel sa harap ng lahat ng iyon? At pagkatapos, sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng Diyos kay Ezekiel na ang mga butong iyon, mga tuyong buto, ay kumakatawan sa bansang Israel. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsuway, pinayagan ng Diyos na mabihag at maging alipin ng kanilang mga kaaway ang mga Israelita. Ang lungsod ng Jerusalem ay winasak, ang templo ay wasak na wasak at ang mga tao ay sa pilitang dinala sa Babylonia, kung saan sila ay araw-araw na hinahamak. At lahat ng ito mga kapatid ay hindi kasalanan ng Diyos, kundi bunga ng kasalanan. Tinalikuran ng Israel ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan kaya't namuhay sila sa pagsuway at maling gawain. At dahil hindi sila nagsisisi, hindi nila binabago ang kanilang buhay, kaya natanggap nila ang parusang nararapat sa kanila. Matapos ang maraming kapahamakan at pagdurusa, inamin din nila ang kanilang mga pagkakamali. Kahit ganon, ngayon ay wala na silang pag-asa dahil pagkaalipin na ang kanilang realidad at pakiramdam nila ay parang patay na gaya ng tuyong buto. Ibig sabihin, ang isang tao o isang bayan na walang pag-asa ay isang bayang bigo, isang bayang hindi na nakakakita ng dahilan para mabuhay. Ang pangitain ng Diyos kay Ezekiel ay mensahe ng pag-asa dahil ang Diyos ay may habag sa atin mga kapatid. Ayon sa awit, 103 kung paanong naaawa ang ama sa anak, ganon din naaawa ang Diyos sa atin. Alam niya na tayo ay alabok lamang, alam niya na tayo ay wala namang halaga. At kaya naman ibinubuhos niya ang awa, biyaya at sinasabi sa Biblia na ang mga awa ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. Doon nangako ang Diyos na panunumbalikin ang Israel sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ibabalik sila sa kanilang lupain. Sa wakas, ang kamatayan at pagkawasak ay magiging buhay at pagpapala. Gusto kong basahin sa iyo kung anong pangako ng Panginoon para sa kanyang bayan na muling naging tapat sa kanya. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Kapag binuksan ko ang inyong mga libingan at inilabas ko kayo, malalaman ninyong ako ang Panginoon. Ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mabubuhay, at itatatag ko kayo sa inyong sariling lupain. Kaya malalaman ninyo na ako, ang Panginoon, ang nagsalita at gumawa nito, mga kasama ko, salita ng Panginoon. Tingnan ninyo kung gaano kalaking biyaya mga kapatid ang malaman na mahal tayo ng Diyos na palaging nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Sa oras ng matinding hirap at kawalan ng pag-asa, dumarating ang Panginoon upang palakasin tayo. At nakakatanggap ako ng maraming ganitong patotoo mula sa inyo na madalas ay pagod at mabigat ang dinadala. Dahil sa mga panalangin ko dito sa channel, binibigyan kayo ng Diyos ng bagong pag-asa. Pakiramdam mo'y nawawala at iniisip mong wala ng pagbabago sa buhay mo. Maaring dahil sa iyong mga kasalanan, sa iyong pagsuway o sa mga pangyayari sa buhay. Sa mga panahong iyon, parang gusto mo na lang sumuko dahil pakiramdam mo'y wala ng pag-asa. Pero kapatid, iniaalok sa iyo ng Diyos na yon ang isang pagkakataon na magsimulang muli sa pamamagitan ni Jesus Kristo, maaari mong tapusin ang kasalanan, maaari mong simulan muli ang iyong buhay. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nadungisan, ang mahalaga ay maaari kang malinis na yon ng lubusan sa dugo ni Jesus. Amen? Sinasabi sa Biblia sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo patawarin at linisin mula sa lahat ng kasamaan. Mga kapatid, naniniwala akong dapat ganap ang gawain ng Diyos. Hindi lang niya tayo pinapatawad, kundi nililinis din niya tayo. Ibig sabihin, madalas na mananatiling malungkot at sugatan ang puso mo, pero hindi mahalaga ang kasamaang idinulot ng kasalanan sa buhay mo. Nais ng Diyos na magpanumbalik, nais ng Diyos na linisin, nais niyang ihihip sa iyo ang banal na espiritu at nais niyang panibaguhin ang iyong pag-asa. Amen. Hindi rin niya gagawin ang lahat agad-agad, pero ang Diyos ay laging tapat at tinutupad niya ang kanyang mga pangako, kaya ilagay mo ang iyong pag-asa sa Panginoon. At sigurado ako na makikita mo araw-araw ang pagpapanumbalik sa bawat bahagi ng iyong buhay. Alleluia. Mga kapatid, ngayon tayo ay mananalangin. At gusto ko talaga na ipikit mo ang iyong mga mata dahil gusto kong ipagdasal ang iyong buhay. Ngayon, tayo ay manalangin.
Panginoon, Diyos at Ama ko, lumalapit ako ngayon upang magpasalamat sa buhay ng kapatid na laging nananalangin dito kasama ko tuwing umaga at gabi. O aking Ama, naway balutin mo ang aming buhay ng iyong proteksyon, ng iyong mga anghel at ng iyong biyaya at awa. Ama, pagpalain mo ang buhay ng taong ito, dalawin mo ang kanyang tahanan at ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa kanyang pamilya, trabaho, kalusugan, pananalapi at sa lahat ng nangangailangan ng iyong pagkilos. O aking Diyos, tulungan mo kami, pagpalain mo ang kadakilaan ng iyong pag-ibig para sa amin, ipaalala mo sa amin ang sakripisyo ni Jesus doon sa krus upang iligtas ang aming mga buhay mula sa pagkaalipin ng kasalanan at higit sa lahat mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Naniniwala akong dumating ka at nagdusa ng parusang dapat para sa amin. Ngayon, hindi na natin kailangang malungkot o mawalan ng pag-asa na parang wala tayong amang nagmamalasakit. Alam ko na, ikaw ay kasama namin sa lahat ng sandali, sa pananampalataya at sa kahinaan, sa tagumpay at sa pagkatalo. Ama ko, hinihiling ko pong maawa ka sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong inisip naming iniwan mo kami. Sa mga pagkakataon na akala namin nag-iisa kami at hindi mo pinapansin ang aming panalangin. Ama, naniniwala akong ang salitang ito ay para sa amin na yon. Ikaw ay Diyos ng pag-asa, Diyos na nagpapatawad sa mga makasalanan kahit gaano pa kami nalayo. Nagmamakawa ako sa iyo, Panginoon, maawa ka. Ilang beses na kaming nanghina at hinayaang manaig ang laman at kasalanan. Madalas, Ama, hindi namin nagagawa ang dapat gawin, pero Panginoon, naniniwala akong madalas itong nangyayari. Sapagkat nawawalan kami ng pag-asa, pananampalataya at saya. Kaya nananawagan ako, Panginoon, na ibalik ang pag-asa sa puso ng kapatid na ito. Ibalik mo, Ama ko, ang mga pangarap na yon, ang mga plano na dahil sa kasalanan o sa mga pangyayari sa buhay ay nawala. Ipakita mo sa taong ito, Ama ko, na tulad ng ipinakita mo kay Propetang Ezekiel na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at awa, lahat ng patay ay maaaring muling mabuhay at walang imposible. Yaong naniniwala sa iyong banal na pangalan at nagmamahal sa iyo higit sa lahat. O Panginoon, hiniling ko rin po na ingatan ninyo ang pamilya ng taong ito na kasama ko ngayon. Ama, ang babaeng ito, ang lalaking ito na nakakaramdam na pinabayaan na nakakaramdam ng pangungulila. Ama, madalas napakalakas ng kalungkutan, ang depresyon ay nagpapahiga lang sa kanila sa kama, wala silang ganang gumawa ng kahit ano, kundi umiyak at magbuhos ng luha sa unan. Ngunit Panginoon, tulad ng pagbago mo sa buhay ko at pagpapahiya mo sa diablong, nagtangkang sirain ang mga plano mo. Sa aking buhay, hinihiling ko sa iyo, Ama ko, ibalik mo, Panginoon, ang ministeryo, ibalik mo ang trabaho, ang kasaganaan, ibalik mo ang tahanan, ang pagsasama. O Panginoon, walang imposible sa iyo. Sa tiwalang ito, pananampalataya at pag-asa, iniabot ko ang panalangin sa iyong mga kamay, naniniwalang inaalagaan mo, Panginoon, ang bawat kapatid ko. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.